Your Honors, yung aking affidavit po ay it's a form of a question. Ito ba na? Do I need to read the question and the answer? Yes, para malaman ng nating lahat. Basahin mo yung tanong, basahin mo rin yung sagot mo. Thank you, Your Honors. Unang tanong, ikaw ba ay handang magbigay ng isang malaya at kusang loob na salaysay at sumusumpang magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang? Sagot, opo. Maaari mo bang sabihin ng iyong buong pangalan, edad, tirahan at iba pang mga bagay-bagay tungkol sa iyong pagkatao? Ako po si Renante Ray Diaz de Lima, married, 48 years old, ipinanganak noong ika-10 ng Agosto 1969. Ipinanganak ako sa Binukayan, Lorito, Agusan del Sur at kasalukuyang nakatira sa Fairview, Quezon City. Ikaw ba ay marunong sumulat at magbasa ng wikang Pilipino? Opo. Ikaw ba ay nakapag-aral? Opo, college graduate, AB English po ang natapos ko. Ikaw ba ay may trabaho? Ngayon po ay wala na. May negosyong kainan lang sa ngayon. Sinabi mong wala kang trabaho ngayon. Ano bang trabaho mo dati? Ako po ay dating liaison officer, talent manager at katiwala ni Herbert Colango. Kailan at paano ka naging liaison officer, talent manager at katiwala ni Herbert Colango? Ako po ay dating band manager. Nagkakilala kami dahil tumugtog yung banda na hinahawakan ko sa birthday ni Herbert Colango sa loob ng Bilibid noong September 19, 2012. Mula noon, tinatawagan na niya ako at kinukuha ako as band manager dahil mahilig siyang kumanta at tumugtog ng instruments. Bilang band manager ni Herbert Colango, ano ang iyong mga responsibilidad at ginagawa? Ako po ang kumukuha ng mga banda sa labas para mag-perform sa loob ng Bilibid dahil meron po kaming ginagawang The Herbert Colango Show. Every Saturday po ito para sa mga matatanda na inmate na wala na pong dumadalaw sa kanila. Ano ang kapalit ng serbisyo mo bilang band manager ni Herbert? Ako po ay may sahod at meron pong sasakyan na pinapagamit sa akin at meron pa pong allowance. Tumagal ba ang pagiging band manager mo kay Herbert Colango? Opo. Nadagdagan din ang aking tungkulin sa mga personal na pangangailangan ni Herbert. Mas lalo kasi siyang nagtiwala sa akin dahil kapareho pala kami taga-Butuan, although sa Osamis po siya pinanganak, at yung kakilala niya doon ay yung mga ibang kabatch ko nung high school. Maaari mo bang isalarawan ang turingan at pagsasama ninyo dalawa ni Herbert? Ang turing niya sa akin ay parang kapatid dahil yung kanyang kapatid ay matagal nang hindi niya nakikita. Kaya siguro sa akin nabaling yung pagmamahal sa kanyang kapatid. Madalas nagkakatuwaan at minsan po ay nag-aaway pag nagkamali po ako sa kanyang mga utos na pinapagawa sa akin. At hindi matatapos ang araw na hindi po kami magkakaayos at magsorry sa kanya at yayakapin po niya ako sabay sabi, sorry na may kasamang luha at sabihin niya, okay na, ayaw na utruha. Sa salitang Bisaya po yon. Halos araw-araw po nandun ako sa Bilibid. Minsan nga po doon na rin ako natutulog sa loob. Kasi po mala 5-star hotel, yung kanyang tirahan, kaya naobserbahan ko po at nakita ang kalakaran sa loob ng Bilibid. Ano ang mga nadagdag na mga tungkulin mula kay
Langgo. Ako ay naging tour sa English. At Tagalog, si matigas ang bisaya pag nagsalita ng Tagalog. Naging voice mo ang nagpaplasa ng maayos ng kanyang album na Kinabukasan. At nag-platinum ito sa isang inmate na kagaya ni Herbert Colango na nang siya marinig at maibahagi ang kanyang mga awitin na totoong nangyayari sa kanyang buhay. At sa katunayan, ako po ang pinatanggap niya ng award na trophy sa PMPC Awards Night na ginanap sa Soler Casino. Maliban sa mga nabanggit mo, ano pa ang naging katungkulan mo kay Herbert? Ako din ang kumakausap ng mga performers kagaya ng Mocha Girls, Shamrock, Siakol, Dung Abay ng Yano, Kay Brosas, Jennifer Lee ng Viva Hot Babes, Sassy Girls at iba pang celebrity performers at mga local bands na mag-perform sila sa loob ng Bilibid. Maliban dito, kapag nag-utos si Manoy, Fiant referring to Herbert Colango po, na maghahanap ako ng mga high-class sexy girls na pwedeng mag-fashion show sa loob at pwedeng maging walker o lumalakad, referring to sex workers o prostitutes. May mga managers akong kinakausap kasi sila ang may hawak ng mga talents. Nagpapasok ako ng mga babae kapag may events at show sa loob ng Bilibid. Paano ka nakakapasok sa loob ng Bilibid considering na hindi ka naman kamag-anak ni Herbert? May timbre na sa mga empleyado at security pagpapasok ako ng Bilibid at madalas nagbibigay ako ng pang-PR sa mga empleyado security galing kay Manoy o Herbert Colango. Maliban sa performers at sa mga babae, ano pa ang pinapasok mo sa loob ng Bilibid? Nagpapasok din kami ng mga mamahaling gamit, gadgets, appliances gaya ng TV, cellphones at kung ano man ang gusto niya sa loob. Simula noong October ng 2013, noong nagbigay na kami ng payola kay Secretary Laila de Lima, nagpasok na rin kami ng mga beer in can at alak gaya ng Fondador, Black Label, Remy Martin at iba pa. Totoo po lahat ng sinabi ni Herbert, Sir Magleo, Sir Noel, Sir Martinez, Sir Froilan Tristisa na napanood ko po sa TV. At iba pa na malalas Vegas sa loob ng Bilibid. Beautiful and sexy women coming inside. Concerts, casinos, trading and business, golf carts, e-bikes as a way of transportation at marami pang iba. Paano mo naipasok ang mga nabanggit mo sa loob ng Bilibid considering na bawal ang mga ito sa loob? Pagdating sa pagpasok ng mga banda at performers, may request kaming ginagawa. Una sa Commander of the Guards, OIC, tapos sa Office of the Superintendent. Tapos iro-routing at maghihintay na kami ng tawag ng Secretary of the Office of the Superintendent. Pero mas mabilis sa amin kasi dumidirekta kami sa Office of the Superintendent. May weekly kaming binibigay pero ang pinakasigurado ay every month sa Office of the Director, Superintendent, OIC at Commander of the Guards. Pati ang mga prison guards na nakabantay sa bawat gate. Pag nagpapasok kami ng babae, sinasabay namin sila sa mga bisita para hindi halata. Pag sa mga gadgets, beer, alak at iba pa, sinisingit namin ang mga ito sa track ng sound system. At kunwari, i-check ng guards para hindi halata, pero alam nila yun.
Mga 4 to 5 trucks ang pumapasok kasama ang generator na 350 kVA na kayang pailawin ang buong maximum. May mga receive copies ka ba ng request nyo sa Bucor tungkol sa pagpasok ng sinabi mong kontrabando? Meron po. Meron akong mga naitabing iilang request. Attorney, ang mga dokumento. Nandito po kay attorney. Sino-sino ang mga kinakausap niyo sa Bucor para ipasok ang mga kontrabando at magkano at kailan? Pag nagpapasok kami ng mga kontrabando, hindi na kailangang pumunta sa opisina ng Bucor officials. May timbre na or may basbas na pag sinabing kulang ko. Bago ang pagpasok ng mga kontrabando, sino-sino ang mga kinakausap niyo sa Bucor para ipasok ang mga kontrabando at magkano at kailan? Sa Office of the Superintendent, ako nagpapapirma ng mga request. Pag sinabing kay kulang ko, automatic na approve na yon. Sa kapanahunan ni na Super Lansangan, Tesoro, Superabo, and OIC Dador. Kasama po si Superintendent Schwarzkopf. At yung iba pang dating superintendent. Pag wala yung superintendent sa OIC or sa Commander of the Guards, ako nagpapa-approve. Noong end of November 2013, nag-umpisa akong magbigay ng 1.2 million sa Office of the Director. As per instruction of my boss, Herbert, through Colonel Eli. Si Colonel Eli dumidiskarte din at nagpapasok din ng alak sa loob ng bilibid. Noong una, tinatanggap ni Colonel Eli sa ADCO office. Nung sumusunod, sa Dapo Restaurant sa Quezon City. Sa Alabang, sa likod ng mga bagong tayong Chinese restaurant. Pero madalas sa loob ng Bucor, doon sa maliit na opisina ni Colonel Eli sa second floor. Nagbigay kami sa kanya hanggang end ng term ni Director Bukayo. Minsan nagpunta ako kay OIC Ragos at nagpahatid, may pinahapahatid do si Herbert na isang paper bag. Hindi ko alam ang laman, pero ito po ay pansin ko parang mga dokumento lamang po na nakasil. Minsan nagbibigay din kami sa Office of the Director ng 300 to 500,000 through Colonel Eli pag may mga party o birthdays at iba pang programs. Sa mga superintendent, pag nagbigay si Herbert, walang fixed amount. Hindi pari-pariho. Pag may pinapahatid si Manoy o Herbert, nakabalot o nakasobre na yung pera. Kadalasan sa opisina ng superintendent ko binibigay. Minsan, may bata-bata sila na pumapasok sa kubol ni Herbert. Doon dumidiretso. Yung lagay sa OIC at Commander of the Guards, di rin pari-pariho. Nakasobre na with signature ni Herbert. Pag pinaparating sa OIC at minsan yung mga bata-bata nila, ang dumidiretso sa kubol ni Herbert para kunin ang pera. Yung mga guards sa gate, sa table ng opisina nila, tabi na ng gate inaabot. Sino-sino ang mga kinakausap niyo sa DOJ? Kung meron man. Si Susan Francisco ng Technical Division. Si Ma'am Len Sagom na Secretary ni Secretary Laila de Lima. At si Junel Sanchez ay member ng PSG na nakadetail as security aid ni Secretary de Lima. Ano o magkano ang binibigay nyo sa nabanggit mo kung meron man?
Kay Ma'am Susan Francisco nakabalot na yung perang binibigay ni Herbert. Ang pera ay para sa pakiusap ng mga inmates na nasa carcel side at mga Chinese na lumalapit kay Herbert na ilipat sila. For example, iwahig to maximum. Las Vegas kasi sa loob ng maximum at pwedeng dumidiskarte sa loob. Estimated from 150,000 to 500,000 ang tinatanggap ni Ma'am Susan. Monthly or depende sa dalas ng mga requests. Tinatanggap ni Ma'am Susan ang pera in favor of Yusik Baraan. Kasi si Yusik Baraan ang nag-approve ng mga transfer ng mga inmates. May binibigay din ako kay Ma'am Susan sa loob ng Robinsons, Malate. Sa Red Ribbon tabi ng Mercury, amounting to 30 to 50,000 pesos para sa personal niya. Si Ma'am Len Sagom, nagkataon na nalaman ko na na-hospital ang asawa niya. Kaya sinabi ko kay Herbert, pinadalhan ni Herbert ng 300, sabi ni Herbert, pero nakabalot yung pera nung dinala ko sa Fairview General Hospital. Kay Junel Sanchez, may 3 million monthly na binibigay kami para kay Secretary de Lima. Nagumpisa noong October 2013 hanggang katapusan ng November 2014. Ang bigay namin na 3 million kay Secretary de Lima, maliban sa 3 million monthly, may 1 million din para kay Secretary pag may big at special event si Herbert sa loob ng Bilibid. Yung monthly na 3 milyon, pag inabot ko sa labas ng Bilibid, sa may paradahan sa baba ng Sunken Garden. Ito po yung sa Muntinlupa. Si Junel Sanchez, kasama si Ronnie Dayan, ang tumanggap ng 3 milyon na nakabalot. Ako ang nag-aabot kay Junel. Pag nakapark na sila sa Sunken Garden, gamit ang Black Starex na dinadrive ni Ronnie Dayan. Magte-text sa akin si Junel na nasa labas na sila. Tsaka ko dadalhin ang 3 milyon galing sa kubol ni Herbert. Pagkatapos kung iabot kay Junel ang 3 milyon, tatawag agad si Ronnie Dayan kay Secretary de Lima at minsan naka-speakerphone. Sasabihin ni Ronnie, Ma'am, okay na. Tapos sagot naman ni Madam Secretary, okay, sige, bilisan niyo. Pag nasigurado at narinig ko na ang boses ni Secretary, balik ako sa loob ng Bilibid. Pag busy si Ma'am, referring to Madam Secretary de Lima, nagte-text sa akin si Junel at pinapapunta na lang ako sa DOJ. Pagdating ko sa gate, lalabas si Junel at sisingyasan yung guard ng thumbs up. Tsaka ko ipapasok ang sasakyan ko sa bakanting parking ni Yusik Baraan or sa tabi ng parking ni Secretary sa tabi ng Starex. Pagka-park ko, papasok sa loob ng sasakyan si Junel at doon mag-aabutan. Minsan, inaabot ko na lang sa bintana ng sasakyan ko kasi paikot po yung sa DOJ pagpasok mo. Ang hirap po kasing pumarada. Tapos dadalhin ni Junel ang pera kay Ronnie Dayan na nasa loob ng Starex na nakaandar. Pero aalis na rin ako. Hindi ko alam kung tumatawag pa siya kay Secretary pag inabot ko na lang sa bintana ng sasakyan ko. Minsan may hinihiling si Junel na pang personal niya, kaya doon sa second floor ng DOJ,
sa may CR ko inaabot. Paano mo nakilala si Susan Francisco ng DOJ? Kaya ko po nakilala si Ma'am Susan Francisco dahil sa pabalik-balik ko po sa Bilibid at sa Department of Justice. Pinakilala siya sa akin ng dating tauhan ni Bukayo na bading. William ang pangalan na nasa office ni Bukayo din. Si Ma'am Susan ang nagpakilala sa akin kay Junel Sanchez sa DOJ. Tapos si Junel naman ang nagpakilala sa akin kay Ronnie. Kaya nung nalaman at nakilala ko po si Ma'am Susan Francisco na taga DOJ, binalita ko po agad kay Boss Herbert. At natuwa po siya nung binalita ko na meron na po tayong access sa itaas. Ibig sabihin sa DOJ po. At ang sagot ni Boss Herbert sa English, good, good, good. Maliban sa request nyo na pagpapalipat ng inmates, may ginagawa ka pa ba para sa inyo ni Ma'am Susan? Siya din yung naglalakad ng request namin gaya ng pagpapasok ng mga guest na maramihan sa loob ng Bilibid upang manood ng concert or show ni Herbert. May kopya ka ba ng mga request nyo sa DOJ? Meron po. Andito po, dala po ng aking abogado. Bakit kailangan nyo pang magpa-approve ng mga request ni Herbert sa DOJ? Sa gayong pwede namang i-approve ang mga request niya sa Bucor. Alam niyo po, pag sobrang maramihan na ang guest at umaabot na po ito ng 300 guests, kunwari i-endorso kami ng Office of the Director sa DOJ para masabi lang na ginagawa din nila ang trabaho nila. Ano ang katibayan mo na may natanggap ang mga binigyan yung pera sa DOJ? Wala kaming kasulatan pag tumanggap sila. Siyempre, naniniguro din po sila sa sarili nila. Yung isang resibo lang po ang naitabi ko sa dami ng napadalhan ko, yung ML Kwarta padala na naitabi ko. Andito po yung original, Your Honors. May kopya ka ba ng resibong sinasabi mo? Opo, andito po. Hawak po ng aking abogado ang original. Saan galing ang perang binibigay nyo sa DOJ at sa Bucor officials? Kinukulikta ni Herbert sa mga inmates na pinamumunuan niyang pangkat ng carcel side. Yung sa events niya, kinukuha namin sa benta ng beer, alak, o beer in cans at alak. Kinukuha din sa kita ng pagpasok ng mga tilapia at bangos. Referring to prostitutes. At yung kita ng pagpautang. Sa Bilibid po kasi, Your Honors, ang unang nakilala po kasi yung tilapia. Hanggang medyo nag-elevate na ho ito hanggang bangos. At meron pa hong sugpo na nabanggit. So, ang mas lalong nakilala lang ho ay yung tilapia. Pag sinabi nga pong sugpo, ibig sabihin, tapon po yung ulo, katawan lang yung kinukuha. Sinabi ni Herbert na pinapabenta din siya ni JB Sebastian ng Cebu. May nalalaman ka ba tungkol dito? Opo, nabanggit sa akin ni Manoy o ni Herbert na ganon ang pinapagawa ni JB sa kanya na magbenta para preparahan ang pagtakbo ni Secretary De Lima sa election 2016 para senador. Personal ka bang kakilala ni Secretary De Lima? Hindi po. Ang aking apelyido, ang middle name ko po ay De Lima, pero isang word. Ang sa kanya po is 2 words.
Nag-uusap na ba kayo ng personal o sa cellphone? Hindi rin po. Narinig ko lang siya minsan pagkausap ni Ronnie Dayan nang tumanggap ng pera. Kung makikita mo ba ng personal si Junel Sanchez, Ronnie Dayan, Susan Francisco, Len Sagom, Yusik Baraan at Laila de Lima, malala mo at makilala mo sila? Opo. Maliban sa mga nabanggit mo, may nais ka pa bang idagdag, ibawas o baguhin ang iyong salaysay? Wala na po. Ikaw ba ay pinilit, tinakot, binayaran o pinangakuan ng kung anumang para maibigay sa salaysay mong ito? Hindi po. Ikaw ba ay handang sumailalim sa polygraph examination or lie detector test kaugnay sa binigay mong salaysay? Opo, in fact, nagpunta po kami sa NBI para magpa-lie detector. Kaya lang po, kaso may sakit po ako sa puso at inatake na ako ng 3 beses. Sa katunayan, na-admit po ako sa ospital noong September 24 at na-discharge ako noong September 25, 2016 dahil sa heart enlargement. Nakahanda ka bang lumagda sa salaysay mo sa ilalim ng panunumpa? Yun po yung aking ginawa kanina. Maraming salamat po. Mr. Diaz, meron ka ba bang gustong idagdag bukod sa salaysay na iyong binasa sa committee ito? Wala na po, Your Honor. Mr. Secretary, would you like to add more inputs apart from the statements given by Mr. Diaz? Or shall we now go to another witness? Yes, Mr. Chair, may we call on Rafael Ragos? In the meantime, Mr. Diaz is excused. He may be ushered out of this committee so that we can proceed with the taking of the testimony of Director Ragos. I think this is the supplemental affidavit, right? Yes, Mr. Chair. And no need to take the oath because he will be reading it under the same oath. Under the same oath, Mr. Chair. Okay. Mr. Director Ragos is already present. Mr. Yes, may we... Ragos, will you please stand up so that the oath may be administered? With respect to the second supplemental affidavit. Ay, oo nga pala. Yes, may we know the purpose for which the statement or... Director Ragos, no need to take the oath because you already took the oath previously. I think this is with respect only with the supplemental affidavit. Mr. Ragos will testify on several occasions where he delivered drug monies, to Secretary de Lima. Okay, please proceed, Secretary. Mr. Rafael Ragos, did you execute a statement, supplemental affidavit consisting of 3 pages? Yes, sir. We are showing you a supplemental affidavit marked as Exhibit X. Will you kindly go over this statement and tell us if this is the same affidavit that you have executed? Mr. Chair, may we request that this affidavit be marked as Exhibit X? The signature of the witness in the left-hand margin, the first page, as X-3. Page 2 be marked as Exhibit X-1. The signature in the margin be marked as Exhibit X-4. Page 3 be marked as Exhibit X-2. The signature of the witness on page 3 be marked as X-2-A. And the signature of the oath administering officer be marked as X-2-B. Okay, Comsec, kindly mark the documents as requested. The witness, Mr. Chair, is now ready to read into the records his supplemental affidavit. Director Ragos, please proceed. Mr. Chair,
Mr. Chair. Yes, Director Ragos, you are reminded that previously you testified before this committee, and may we remind you right now that though a supplemental affidavit has been submitted, you will be taking or reading that under the same oath. Mr. Chair. Director Ragos, are you affirming those statements? Yes, Your Honor. Okay. Mr. Yes, Chair. was a pleasure of yes, Congressman Acop. May I ask if the immunity given him during the first hearing would be the same immunity given now, simply because one of the conditions in the immunity given him was for him to tell the whole truth and nothing but the whole truth. I think by the submission of his supplemental affidavit, he did not tell the whole truth during the first hearing, Mr. Chair. So I would just like to ask. Yeah, we understood for the fact that the previous statement was under immunity. May we request now the pleasure of the Majority Leader? May we request the opinion or the comment of our good Majority Leader? There is a comment on the part of Congress. I think I heard it. Well, like I said during the last meeting, since there is no deadline for the truth, precisely, he is completing his picture and he is doing his part of the obligation or his obligation and part of the condition. Perhaps he felt that he did not. Ganun po ba yun? Medyo kulang yung nasabi niyo kaya kinukumpleto at binubuo niyo. Yes, sir. I have no intention of concealing. Only you have to understand that of all the witnesses, I am the closest to Senator De Lima. Hindi lang sa kanya, to the family. It brought me sleepless night. Every time na maiisip ko siya, naiiyak ako until now. But, you know, that separates my duty to my country and to my friendship. Yes, Mr. Chairman, then pursuant to that same immunity, he's completing his statement. Congressman Acop, are you now satisfied with the comments of the good Majority Leader? Yes, Mr. Chair. Thank you. Okay, we understand your point, but then, as we said, you are under oath. Okay, proceed. Please proceed with the reading of your supplemental affidavit, Director. Thank you, sir. Ragos. Thank you, Your Honor. Supplemental affidavit. I, Rafael Z. Ragos, Filipino of Legal Aids, with postal address care of National Bureau of Investigation, Taft Avenue, Manila, after being having sworn to in accordance with law, do hereby state and depose. In addition to the facts and circumstances I have already stated in my affidavit dated September 5, 2016, number 1, on the first or second week of January 2013, Ronnie Dayan, the driver bodyguard of the then DOJ Secretary Leila De Lima, approached me while I was at the latter's house in South Bay Village, Parañaque City, and told me, "Sir, gawa tayo ng pera." I replied, "Bakit naman?" To which he answered, "Sir, kakandidato si ma'am." The ma'am he was referring to is the then Secretary Leila M. De Lima of the Department of Justice. Number 2, I had no choice but to say yes to Mr. Dayan because I know how close he is to Secretary De Lima. I am a frequent visitor to the house of Secretary De Lima in Parañaque City, her office on Padre Paura Street, Ermita, Manila, and even in their house in Bicol. So I was able to observe their behavior and intimacy towards each other. It is easy to see and perceive that Mr. Dayan is more than just a driver bodyguard of Secretary De Lima, and their former driver of Secretary De Lima, and their relationship goes beyond that of an employer and employee. The former driver of Secretary De Lima, who I know by the alias Bantam, even related to me that in one heated argument between the two, Secretary De Lima and Mr. Dayan, the latter pointed a gun at the former. Number 3, thereafter, I received several sums of money on different occasions, which I then delivered to Mr. Dayan at the residence of Secretary De Lima, located at Laguna Bay Corner, Subic Bay Drive, South Bay Village, Parañaque City, in compliance with his instruction to raise money for the Secretary. Number 4, on three separate
occasions, a certain George Goff, I call this guy George Goff, but his name is Ray Goff also, handed me money amounting to 800,000 pesos. Every instance which, according to him, came from the caterer of the new Bilibid prison. Mr. Goff delivered the money to me sometime on January, February, March 2013. Upon receipt of the money, I turned them over to Ronnie as soon as I had the time at the above-mentioned house of Secretary de Lima. Number 5, I was able to remit to Mr. Dayan 1,600,000 pesos of the amount I received from Mr. Goff. The remaining 800,000 were used for other expenses of Secretary de Lima. Number 6, on 4 occasions on January 2013, I also received money from Juvencio Ablen Jr., which he said came from the inmates. On the first occasion, Mr. Ablen handed me 1 million pesos. Then he handed me 300 pesos. Then a few days later, followed by 2 more deliveries of 200,000 pesos each. In sum, I received a total of 1,700,000 pesos from Mr. Ablen, which I delivered to Mr. Dayan on several occasions at the above-mentioned house of Secretary de Lima. Sometime in February 2013, a relative of Herman Ago, an inmate, through an emissary, gave me 1 million pesos. I refused to accept this one, but iniwan po, to facilitate the application of pardon of Mr. Ago. Though the application for pardon of Mr. Ago did not materialize, I wasn't able to return his money as I have already delivered the money to Mr. Dayan at the above-mentioned residence of Secretary de Lima shortly after the same. I was privy to this transaction because of my close relation to Secretary de Lima, who I know trusts me. In fact, whenever she would celebrate her birthday, I would volunteer to shoulder the expenses for the services and food provided by the caterer. During Christmas seasons, I would decorate her house with Christmas decors. I would likewise contribute to her events, such as giving sacks of rice for her gift-giving activities in Bicol during Christmas season. I also spent cash as gift to the indigents. My family and I would also visit her at the house in South Bay, Village Parañaque, and even in her house in Bicol. During my tenure as officer in charge of the Bureau of Corrections, I also received several special requests from inmates such as long weekends, that is to allow their visitors to stay with them for a couple of days, entry of construction materials, conduct of celebrations by the NBP. Inmate Herbert Culanco made several requests to conduct a celebration by the NBP. In making some of his requests, he told me that alam na ni Secretary yan, referring to Secretary de Lima. I would casually mention such celebration requests, including the request of inmate Culanco to Secretary de Lima, whenever I have the opportunity to tell her, to which she would normally respond with a nod. Sometime in February or March 2013, the then Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. called and instructed me to facilitate the entry of a certain preacher whose name I could no longer recall to the new Bilibid prison. This includes the vehicle carrying the preacher. This is added as a fact, but this number 12 is a good Samaritan work of Secretary Ochoa because according to him, hindi masyado makalakad yung preacher. Number 13, I am executing this affidavit to attest to the truth and veracity of the foregoing facts and circumstances and for whatever legal purpose it may serve. In witness thereof, I hereunto affix my signature this 26th day of September 2016 in Quezon City, Philippines. Mr. Director Ragos, having said that affidavit, would you now tell before this committee that would you think that would be your final statement and no more supplemental affidavits in the future? Your Dito ba Honor, sinabi mo na lahat? Baka kasi mamaya meron ka pang nakalimutan. Honor, that is all I can recall. To the as far as I am concerned, I am not perfect and I cannot be. May mga pangyayari po kasi medyo matagal na yun na. It may be not so valuable to me, but
Sa inyo pwedeng ganun. But insofar as the materiality of any statement, tingin nyo na andyan na po sa lahat sa supplemental affidavit ninyo? Sa tingin ko po, okay na po ito. Okay. Mr. Secretary, may we know the pleasure? Will he be excused now? And shall we proceed with the presentation of another witness? Yes, Mr. Chair, may we call on Vicente C. Okay. Director Ragos, you are excused as of this moment. And please be reminded you will be called later on to answer the queries of each and member of the House. Yes, Your Honor. Thank you. Okay. COMSEC is advised to please usher in the entry of witness. Come again, Secretary. What's the name? Vicente C. Ano ba ito? Chinese national po ulit? Chinese Filipino. He knows how to speak Tagalog. Mag-iba sila ng sitwasyon ni Mr. Ko. Magkaiba po, pero magkaibigan lang yan. Hindi, ibig sabihin ko, hindi natin kailangan ng interpreter dito. Hindi na po, kasi dito lumaki yan sa Pilipinas. Okay. Ito lang pala. And for the record, Mr. Secretary, that would be our last witness, right? Hindi po, dalawa pa. Meron pa ba? Yes, Mr. Maigsi na lang po. Sino po yun? Romel Falca Santos and Herman Agoho. In the meantime, as we are waiting for the witness, Vicente C. I would like to ask the members if you have some queries to the Secretary that you would like to propound. Ayan. Mr. Chair, May we know the pleasure of each member of the House or this committee, but you have some concerns to bring about before this committee before we proceed with the presentation of witness C, Mr. pending Chair. his arrival. Mr. Chairman, Yes, Majority administrative Leader. matter regarding the case of Dayan. Now, during the last meeting, we initially cited him in contempt, but I moved to reconsider it, considering that he has not been given a chance to explain his failure to appear. Now, we are in receipt of the we already have a return of the show cause order that was duly received by Paul Edward Dayan on October 8th, and the show cause order directed him, Ronnie Palisok Dayan, to explain in writing within 24 hours from receipt why he should not be cited in contempt pursuant to our rules. And we cited the rule signed by our chairman that the committee may punish any person for contempt by vote of 2/3 of the members present, there being a quorum. The following shall be grounds for citing any person in contempt: refusal without legal excuse to obey summons. Considering this is a nationally televised event, and he has been duly informed, and it has been duly received by a responsible person, Paul Edward Dayan. So, it is obvious that Ronnie Palisok Dayan refuses, without any justifiable excuse, to heed the summons or subpoena duly issued by the Speaker and the show cause order. Now, I therefore move, Mr. Chairman, that we cite Ronnie Palisok Dayan in contempt, and that he will be ordered brought
or arrested and brought to this committee to give his testimony. I second the motion. There is a motion on the part of the majority leader, duly seconded. Is there any objection? The motion is carried. May I just move that we vote because we need 2/3 vote. So, Okay. May we know from the COMSEC if now those who are in favor of the motion, duly seconded. In fact, Mr. Chairman, just move may I state our parliamentary immunity. Our quorum is 20% of membership, which is Our quorum today, sir, is 10. Our quorum is 10. Members present today is 14. So 2/3, we need 9 votes of Okay. those present here to make quite the clear. 2/3 vote. those who are in favor of the motion, please rise. May we know from the It is quite clear that 12 of the members stood in favor of the motion, and considering that the minimum requirement is already 9, as previously stated, the motion is carried, and Ronnie Balisok Dayan is therefore being held in contempt by this committee, and correspondingly a warrant or an arrest warrant be issued against him to compel his presence before this committee to testify as regards the materiality of all the allegations stated against him before this committee to clear and ferret out the truth of the matters being investigated too. So ordered. Okay. Yes, Mr. Mr. Secretary. Chair, the resource person is now in the room, and may we request that the oath be administered to him. However, Mr. Chair, we would like to manifest that the resource person has a speech impediment, and we will be asking the lawyer to read his statement into the records. But he was born here in the Philippines, and he knows Tagalog. May we know what impediment? Ang Okay. Dear Chairman, there's another point before he goes to his testimony. Since we have the DOJ Secretary here and the Deputy Director General for Operations, we will issue the written order, but kindly alert already your law enforcement operatives to We will do. implement We will. the order which will be issued readily. Thank you. The NBA chief is also around. Okay. Thank you, Majority Leader. Mr. Secretary, please proceed. So, may we ask that the oath be administered? COMSEC is advised to please administer the oath. And the counsel for the witness. May we know the counsel? Please state your name. Good evening, Your Honors. I'm Attorney Jennifer Melendez, Assisting Counsel for Vicente C. So you are engaged as a private lawyer. I'm a private lawyer, Your Honor. Mr. Chair, Yes, Congressman Roque, what's the pleasure of... before we leave the issue of Dayan, may I also ask if we can put Mr. Dayan in the watch list of the CID? Yes, Mr. Secretary. We have already put Mr. Dayan in the lookout bulletin, just like the lookout bulletin DOJ then issued during GMA's time, during GMA's arrest. Does it mean that all of the our exit points via the immigration officers duly noted already? As long as the ports are manned by our immigration, although we were told that there are some ports which are our immigration people are not represented. Thank you, Mr. Chair. Okay. So, may we request our COMSEC to please administer the oath, please. Thank you. Tayo po kayo, Mr. C. Itaas po niyo inyong kanang kamay at sumunod sa aking sasabihin. Ako, pakisabi po ng pangalan, Vicente C. ay taus-pusong nanunumpa Natusong nalulungpa na magsasabi
magsasabi ng katotohanan, katotohanan, buong katotohanan, buong at katotohanan, bawang katotohanan lamang. ang bawat totohanan lamang. Tulungan nawa ako Tulong ng ako, poong may kapal. papan. Thank you, Mr. Chair. May I explain about the immunity given to the witness? Ginoong Vicente C., kayo po ay binibigyan dito ng immunity ng House of Representatives sa inyong pagtistigo sa kapulungan ito, sa lupong ito. Meron lamang pong kondisyon itong pag-offer sa inyo ng immunity na ang sasabihin lamang ninyo ay yung katotohanan, buong katotohanan at katotohanan lamang. Ito po bang kondisyon na ito ay tinatanggap ninyo? Naintindihan po ba ninyo ito? Opo. Okay, having said that, may we know the purpose for which the testimony is given to this committee? Mr. Chair, we are presenting the witness to prove that drug trade existed at the NBP, that he paid millions of pesos to DOJ's Secretary, Undersecretary Baran, for his transfer from Sablayan Prison to the NBP, that the other Chinese friends raised 1 million pesos and paid to Yusek Baran for the transfer of Peter Ko from NBP to Iwahig Prison, and to prove the other payola, Your Honor, that was made by the witness. Okay, please Ginoong Vicente C., meron ka bang ginawang salaysay, sinumpang salaysay, bago ka pumunta sa hearing na ito this tonight? Opo. Ipinakikita ko sa iyo ang sinumpang salaysay nito na mayroong 5 pahina. Paki-examine nga po ninyo at sabihin sa kagalang-galang na kapulungan ito na kung ito yung inyong sinumpang salaysay na sinasabi mo. Opo. Ito po. Sumusumpa ka ba ng lahat ng nilalaman nito ay katotohanan? Opo. At hindi ka tinakot, Hindi po. pinilit, o binayaran para gawin ang salaysay na ito? Hindi po. Mr. Chair, may we now go to the marking? We request that the sinumpang salaysay of Vicente C. be marked as Exhibit AA, his signature on the left-hand margin of the first page as AA-5, the second page as AA-1, the signature and the left margin of the second page be marked as Exhibit AA-6, the third page as AA-2, and the signature be marked as AA-7, the fourth page be marked as Exhibit AA-3, and the signature on that page be marked as Exhibit AA-8. The fifth page be marked as Exhibit AA-4. The signature of the witness on the fourth page be marked as AA-4-A, and the signature of the oath administering officer be marked as Exhibit AA-4-B. Okay, Mr. Chair, the witness now ready to read into the records his statement. Okay, please mark the documents. The witness, you kindly proceed with the reading of your statement. Your Honor, I will be reading in behalf of my client as manifested earlier by the DOJ Secretary, Your Honor. So May I please proceed, take Your note. Honor? Yeah. You may proceed, Counsel. Sinumpaang salaysay. Ako, si Vicente C., nasa 8 gulang, may asawa, isang Filipino citizen, may puiso number N99P-3794 at kasalukuyang naninirahan sa lungsod ng Muntinlupa. Matapos makapanumpa ng naaayon sa batas ay bukal sa kaloobang nagsasalaysay na: Number 1,
Isa ako sa mga bilanggong nakapiit sa Building 14 ng New Bilibid Prison sa lungsod ng Muntinlupa. Ako ay nagsisilbi sa aking sentensya ng pagkakakulong sa loob ng 19 na taon dahil sa aking paglabag sa Republic Act 6425. Ako ay nakulong ng 1 taon sa Pasay City Jail at 18 buwan naman sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro nung ako ay nailipat doon noong taong 2011. Maliban sa mga pagkakataong ito, ang ibang bahagi ng aking pagkakulong ay sa bilibid ko pinagsilbihan. Kung kaya, masasabi ko na ako ay may personal na kaalaman sa mga kaganapan at mga pangyayari noong mga panahon na ako ay nakulong doon. Number 2. Nakilala ko si JB Sebastian, tawagin na natin JB, noong 2009 sa ikalawang araw ng kanyang pagkakapiit sa New Bilibid Prison. Ako ay nakakulong sa nasabing piitan simula pa noong taong 1999. Ako ay naipakilala kay JB Sebastian ng isang common friend naming dalawa. Sinabi ng nagpakilala sa amin na gusto ni JB na mag-usap kami tungkol sa negosyo. Nang magkakilala kami ni JB, niyaya niya ako na sumali sa kanya sa kalakalan sa droga sa loob ng bilibid. Sinabi sa akin ni JB na mas maganda na magsama kaming dalawa sa negosyong ito. Sinabi pa niya na dapat magtulungan kaming dalawa para makontrol ang drug trade sa bilibid. Alam ko na gusto ni JB na gamitin ang aking koneksyon sa pinakamalaki at pinakamalakas na gang noon sa bilibid, ang Komando Gang. Noong mga panahong iyon, may impluwensya ako sa Komando Gang. Alam ko na kapag nakontrol ni JB ang Komando Gang sa pamamagitan ng tulong ko, ay posible na makontrol din niya ang iba pang mga gang sa bilibid at magkakaroon siya ng monopolya sa transaksyon ng droga sa bilibid. Number 3. Tinanggihan ko ang alok ni JB. Noong mga panahong yon, bago pa lang sa bilibid si JB at wala pa siyang masyadong impluwensya noon sa mga gangs doon. Pero marami na siyang mga kontak sa bilibid dahil na rin sa kanyang mga nakasama na kapwa bilanggo mula sa Manila City Jail kung saan siya nakulong ng ilang taon. Subalit hindi po doon tumigil si JB sa kanyang pag-aalok. Ilang beses niyang inulit ang kanyang alok na kami ay magsama para sa drug trade sa bilibid. Tinanggihan ko ang kanyang mga alok. Gayunpaman, alam ko na sa mga sumusunod na mga buwan ay lumago ang impluwensya ni JB at umunlad ang kanyang negosyo. Alam ko din na lumawak ang kanyang impluwensya sa mga pinuno at sa mga opisyales ng Bureau of Corrections o Bucor. Number 4, nagulat ako na noong taong 2011, ako ay nalipat sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Hindi sinabi sa akin ang dahilan ng aking pagkakalipat. Nalaman ko na lamang mula sa mga pinuno ng iba't ibang gangs sa bilibid at mula sa mga jail guards ng Bucor na ang aking pagkakalipat ay bunga ng mga pagkilos at impluwensya ni JB Sebastian para mawala ako sa eksena at para makuha niya ang kontrol ng Komando Gang at pati na ng buong maximum security compound. Doon ako nakumbinsi na si JB ay tunay na ngang nakakuha ng maimpluwensyang posisyon at poder sa loob ng bilibid. Number 5, ako ay nanatili sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro sa loob ng 18 buwan. Sa aking kagustuhang mapabalik sa bilibid, humanap ako ng pamamaraan para mangyari ito. Ako ay nagkaroon ng linya o komunikasyon kay Julius Rehuso, ang bagman ni dating Justice Undersecretary Francisco Baraan. Nagbigay ako ng 1 milyong piso kay Julius Rehuso para mapagbigyan ang aking kahilingan na pababalik ako sa bilibid. Nangako rin ako kay JB Sebastian na ako ay makikipagtulungan sa kanyang negosyo kung ako ay maibabalik sa bilibid. Ako ay naibalik sa maximum security compound, New Bilibid Prison, Muntinlupa City noong 2013. Pagkabalik ko sa bilibid, ay doon ko nakita kung gaano na naging makapangyarihan na si JB. Noong mga panahong yon, hindi lamang si JB ang naging pinuno ng Komando Gang. Siya din ang may kontrol ng drug trade sa bilibid. Kinikilala na siya ng mga gang leaders sa bilibid.
Naging mas may impluwensya na rin siya sa mga opisyal ng Bucor dahil nagkaroon na siya ng diretsyong linya kay dating Secretary of Justice Laila de Lima. Nasaksihan ko na pati ang mga gwardya sa Bilibid ay takot kay JB Sebastian at sumusunod sa utos niya. Number 7. Pagkabalik ko sa maximum security compound, ilang beses na nagpasabi si JB Sebastian para ako ay makausap upang tulungan siya sa drug trade. Sa bawat pagkakataon na ako ay kanyang pinapatawag, ako ay pumupunta dahil sa aking takot sa kanya. Ang takot ko sa kanya ay nagmula sa aking pagkakaalam na siya ay tunay na makapangyarihan sa Bilibid dahil sa kanyang diretsyong linya kay dating Justice Secretary de Lima. Lagi kong sinasabi kay JB Sebastian na gagawin ko ang aming napag-usapan na ako ay tutulong sa negosyo niya sa droga. Number 8. Napatunayan ko na si JB Sebastian ay tunay na malakas at malapit kay Secretary Laila de Lima nung siya ay dalawa nito ni Secretary de Lima sa kanyang gubol. Sa unang bahagi ng taong 2014, nakita ko mismo si Secretary de Lima na dumaan sa harap ng aking maliit na kubol at naglakad patungo sa pinakamalaking kubol na tinitirahan ni JB Sebastian. At siya, si Secretary de Lima, ay pumasok sa loob nito. May kasamang mga escort si Secretary de Lima, pero ang mga ito ay nananatiling nasa labas ng kubol at tanging si Secretary de Lima lamang at si JB ang nanatili sa loob ng kubol. Number 9. Minsan, sa huling bahagi ng taong 2014, tinawag ako ni JB at ang ibang leader ng mga gangs para sa isang meeting sa kanyang kubol. Kabilang sa mga dumalo ay sina Noel Martinez, Jaime Pacho, Rodolfo Maglio, Arman Agujo alias Kwek-Kwek, and Jojo Baligad. Pumunta ako kasama ang mga gang leaders. Sa loob ng kubol, nandoon si JB Sebastian, kasama si dating Justice Secretary Laila de Lima. Sinabi sa amin ni JB Sebastian na dapat kaming magbenta ng droga upang kami ay makapag-ipon ng pondo para sa balak ng pagtakbo ni Justice Secretary Laila de Lima bilang senador. Muling sinabi sa amin ni JB Sebastian na dapat ay maging centralized ang operasyon namin sa pamamagitan niya. Nagbigay pa si JB ng mga buwan ng kotas sa iba't ibang mga gang leaders para sa benta nila sa drug trade. Hindi ako nakipagtalo kay JB Sebastian, pero hindi rin ako nakipagtulungan. Sa pagkakaalam ko, meron ding mga gang leaders na hindi rin nakipagtulungan kay JB Sebastian. Number 10. Noong December 2014, 11 sa amin sa Maximum Security Unit ay na-raid at ang aming mga kubol ay ginalugad. Kami ay nalipat sa kustodiya ng National Bureau of Investigation or NBI. Sa lahat sa amin na nakakulong sa Maximum Security Compound, kami lamang nina Peter Ko, Sam Lichua, Tony Ko, Jojo Baligad, Noel Martinez, Herbert Colango, Jackie C., Willie Chua, Tam Chua, Major Clarence Dongael, Herman Agojo, Eugene Chua, Willie C., Amin Buratong, George C., Michael Ong, Joel Capones at Nomer Capones na hindi nakipagtulungan kay JB Sebastian ang na-raid at inilipat sa NBI. Samantalang si JB na may pinakamalaking kubol ay hindi na-raid. Alam ko na ang paglipat sa amin sa NBI ay pamamaraan ni JB Sebastian para ipakita sa amin ang kanyang kapangyarihan kapag kami ay hindi nakipagtulungan sa kanya. Maliban pa dito, si JB Sebastian na ang nagkaroon ng solong kontrol at monopoliya sa drug trade sa Maximum Security Compound sa Bilibid. Number 11. Minsan noong 2011, ako at ang ilang Chinese detainees sa Maximum Security Compound ay napaaway kay Peter Ko. Kami ay nagpatak-patak ng pera at nagbigay ng 1 milyong piso kay dating Justice Undersecretary Francisco Baraan III. Ang halagang ito ay aming ipinaabot sa kanya sa pamamagitan ni Julius Rehuso. Ang halagang ito ay para maipalipat si Peter Ko sa Iwahig Prison ng Penal Farm sa Puerto Princesa City, Palawan. Si Peter Ko ay nailipat nga sa Iwahig Prison at nanatili doon ng halos 2 taon. Tulad ng nasabi ko kanina sa paragraph number 5 ng sinumpaang salaysay kong ito, ako din ay nagbigay ng halagang 1 milyong piso kay dating Justice Undersecretary Francisco Baraan sa pamamagitan ni Julius Rehuso
upang ako ay maibalik sa maximum security compound, New Bilibid Prison, Muntinlupa City, mula sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Number 12. Noong si Peter ko ay maibalik sa maximum security compound sa Bilibid, kami ay naging magkaibigang muli. Minsan, noong 2014, si Peter ko ay naparusahan ng pagkakalagay sa Bartolina ng mahigit 1 linggo. Humingi ng tulong sa akin si Peter ko upang makalabas sa Bartolina. Dahil naaawa ko sa kanya, ako ay nagbayad ng 600,000 pesos kay Justice Secretary, Undersecretary Francisco Baraan sa pamamagitan ni Julius Rehuso kapalit ng pagkakalabas ni Peter ko mula sa Bartolina. Number 13. Noong 2013, pinalitan ni Director Franklin Bucayo si Director Rafael Ragos bilang hepe ng Bucor. Ang assistant ni Bucayo na siyang pinakilala bilang Colonel Eli ay pumunta sa mga bilanggo ng maximum security compound at humingi ng pera para ibigay sa mga tao sa taas. Lahat kami ay nagbigay ng pera. Nagbigay ako ng 500,000 piso sa unang pagkakataon. At pagkatapos nun, nagbigay ako ng 100,000 piso hanggang 200,000 piso, 2 hanggang 3 beses sa isang buwan. Kapalit nito, patuloy naming tinatamasa ang mga pribilehiyong ipinagkaloob sa amin sa maximum security compound ng Bilibid, tulad ng pagtira namin sa kubol. Si JB Sebastian ang may pinakamalaking kubol sa aming lahat. Ito ay may mga appliances pa mga sari-sari. Ang ibang mga gang leaders ay meron ding appliances at mga baril. Kapalit ng aking binigay na mga halaga, ako ay nabigyan ng isang maliit na kwarto bilang aking kubol. Dito sa aking kubol, ako ay privacy air conditioning unit. Number 14. Kung paano na ipasok ang mga kagamitan o mga appliances sa loob ng Bilibid, ganito ang aking nalalaman. Umorder ang mga kasapi ng Chinese community sa maximum security compound sa akin ng mga appliances noong 2013. Noong mga panahong yon, ay itinuturing akong leader ng Chinese community na nakapiit sa maximum security unit ng Bilibid. Ako ang kumuha ng mga order at bayad sa mga appliances. Order na ito ng mga appliances ay halos magkasya sa isang truck. Para maipa mga order ng appliances ng Chinese community sa maximum, humingi ako ng permiso kay Chief Rafael Ragos, na noon ay Bucor Chief, para maipasok ang mga ito. Humingi ako kay Chief Ragos ng permiso sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay na si George. Humingi sa akin si George ng 1 million pesos. Ang halagang ito ay sinabi ni George ay para kay Justice Secretary Laila de Lima para papasukin ang mga appliances at para payagan ang paggamit ng mga ito sa loob ng Bilibid. Bago magkaroon pa ng actual delivery, ako ay hiningan pa ulit ng karagdagang 500,000 pesos. At ito ay sinabi sa akin na para din kay dating Justice Secretary Laila de Lima. Pinapatotohanan ko ng bukal sa aking kalooban ang nilalaman ng salaysay na ito para maiparating sa Secretary of Justice at sa ating Kongreso ang katotohanan na aking nalalaman at para mapaliwig pa ang katarungan sa investigasyon ukol sa illegal drug trade sa loob ng Bilibid. Saksihan ang aking lagda ngayong ika-5 ng Oktubre 2016. Vicente MC, nagsasalaysay. Thank you very much. DOJ Sec, Thank you. Secretary. Thank you, what is, Mr. Chair. May we call on Herman Aguho Iluna. Just the chair would just like to point out we have witnesses already, 15 plus ilan nga? 4 or 5? 5 witnesses, so 20.